Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Pisces at yung mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano yung mensahe na para sa'yo, Pisces. Kung ano yung hindi mo nakikitang parating. The Knight of Cups. The Four of Pentacles. The Ten of Pentacles. The Six of Pentacles. And the Four of Cups. Bottom niya is the Ace of Cups. Okay, Pisces. So, ang start natin is Knight of Cups. No? Alam mo to kasi water sign to eh. So, may offer of love, no? O na in love ka. Nag-offer ka ng love, okay? Either you ang nag-ofera ng love o ikaw yung nag-offer ng love, okay? And I think it has something to do with you holding tightly dito sa ka-relationship mo or yung na-in-love ka o yung inoferan mo ng love. Kung ba parang hindi ka masyadong, alam mo yun, yung parang hindi mo ma-let go agad. Kung ba you keep hanging on to dito sa tao na to o sa relationship na to o yung feeling na to na oo, gusto ko siya eh. So you cannot just let go, no? Hindi mo maalis sa sistema mo, hindi mo maalis sa sarili mo o sa pag-iisip mo, o lalong-lalo na hindi mo maalis sa puso mo. No, this is really holding tightly, no? Yung parang no, I cannot just let go. Kasi ang nakikita mo dito sa love na to o sa person na to, siya yung Ten of Pentacles mo. Siya yung lahat-lahat para sa'yo. Yung future mo, no? Nakikita mo na siya yung gusto mong makasama pang habang buhay. No? To share your life for the rest of your olden years, no? Hanggang sa pagtanda mo, gusto mo siya yung maging kasama mo na. Magkaroon kayo ng pamilya, no? Yung ganon. Talagang pangmatagalan yung plano mo dito sa tao na to o itong pagmamahal na to o itong relationship na to. And of course, you wanted this to be equal, no? Equal give and take. Patas lang. Patas lang ang pagmamahal, ang pagbibigayan. Kasi gusto mo nga siyang tumagal eh, no? Ito, gusto mo siyang tumagal. Hindi siya yung na-in-love ka lang tapos later wala na, hindi mo na-feel yung pagmamahal na yun. Hindi ganun eh. No? Iba talaga si Pisces magmahal eh. Talagang todo na, totoo pa. But somehow, dito sa dulo, medyo nag-hold back ka eh, di ba? You keep holding back. Dalawa tong card natin na nag-hold back ka. Dito, you don't want to let go. Ito naman is, you are trying to think na ito na nga ba talaga yung tamang love para sa akin? Nagkakaroon ka ng, kung ba parang second thoughts about this. Do mahal mo, yes,
no? Question about it. But somehow, dumadating din yung punto na you are questioning yourself. Ito na nga ba? Siya na nga ba? Kasi baka pareho lang yung ma-experience ko nung yung mga nakaraang ko relationship dito eh. Di ba? Kaya parang medyo nag-ano ka rin eh. Tao dito, yung nagpo-pause ka din eh. Nagbibigay ka muna ng kung gawa parang sandali lang na time for you. Diba? Yung hold on muna. Huwag kang mabilis, huwag kang mapusok, huwag kang agad-agad. Ganun. Kasi, ang hanap mo talaga is of course yung bagong pag-ibig. New love. No, Pisces. Kung before nga dito, na-frustrate ka na, gusto mo yung bagong pag-ibig. Kasi, si Pisces, sabihin natin, kahit nasasaktan na yan, pero, hindi pa rin niya hindi niya maisara yung sarili niya, totally, para hindi magmahal. Diba? Kasi, punong-puno tayo ng pagmamahal sa ating puso, na dapat talaga na-express natin ito. Kahit nasaktan na tayo before, sabi natin, ayoko na, pero once dumating talaga yung love na yun, naramdaman mo naman, na naman, at tumibok na naman ang puso mo, i-welcome mo to eh. You will open again your heart and give it another try. Diba? Kasi, isasabihin mo, baka paano kung ito na nga yung the one? Hindi ko ba to papatulan? Hindi ko ba to gagawin? Hindi ko ba to entertainin? Hindi ko ba siya bibigyan ng pagkakataon? O hindi ko ba bibigyan ng pagkakataon ng sarili ko? Huh? This is new love. Kaya nga di ba? You are being very cautious and wise about this. Tinitignan mo maigi. Tama ba? Tama na ba? Kung ba natuto ka na kasi, I think you've learned from your past relationship. Kaya ganyan na. Which is good, no? Which is good, Pisces. Tignan natin kung ano pa. We have Judgment, the King of Swords, the Ten of Swords, wow, the Six of Wands, and wow, the Devil. Bottom niya is the Four of Swords. Okay, Pisces, so Judgment. Ano na ba talaga ang gagawin ko? Ito yung katanungan talaga, no? This is really asking yourself or asking the universe or God, help me make a decision about this love, about this offer. Kung ako yung nag-o-offer, tutuloy ko na ba talaga to all the way? Kung ikaw naman yung in-offeran, siya na ba talaga? Is this person the one for me? Parang, bigyan mo ako ng sign kung ito na ba yung pangalawang pagkakataon na hinihiling ko. Is this the second chance that I've been praying for? Asking for? Diba? Yun yung mga tanong mo eh. Kasi hindi naman siya madali. Diba? Hindi madali magtingin. Sometimes, it is difficult really to assess kung anong mangyayari. Though we are using our intuition, but sometimes, ando pa rin yung feeling na in doubt, di ba? With the King of Swords, you just wanted to know the truth, no? Gusto mo lang malaman yung katotohanan. Be able to say or discuss things na openly, logically. Kaya mo naman kasi matanggap yun eh. Diba? Hindi naman lahat tayo puro emotion. Iniisip din naman natin. Kaya nga, diba, yung pagdating dito sa Four of Cups na to, you're saying to yourself, teka muna, sandali lang, isip-isip muna ako. Bakit? Kasi, alam mo na
itong tao na to, na nararamdaman mo no, na siya yung aking tunay na kaligayahan. No? This person is the one that I wanted to be with for the rest of my life. Pero natatakot din ako na baka ako nagkamali o magkamali at magdulot din ng puro sakit sa damdamin with the Ten of Swords. This is truly an ending. Baka magkaroon nga ng masakit na ending. No? Yung tipong, eto, nasaktan na naman ako. And, syempre, gusto mo maging matagumpay, di ba? Pagdating sa pag-ibig na to, gusto mo matagumpay ka. Sino ba naman gustong talo, di ba? Wala. We all wanted to be successful, to be victorious about this, no? Kasi, ang pinakadalis na ano mo is the devil, which is, this is so negative na talagang ayaw mo ng ganitong energy na maging masama, no? Masama yung dating nung enerhiya na to. Kasi this is really being negative about it, no? Wherein dapat positive ka lang na gusto mo maging successful. Kasi ito, pumapasok nga yung negative thoughts na to na Ten of Swords na, naku, baka masaktan lang ako na sobrang pain na to na akala ko siya na nga, pero hindi pala. Yung mga ganun. Kasi nga, yung isipan mo, no? Yung isipan mo ang nagdi-dictate dito kung bakit ganun yung naiisip mo. Hindi yung more of yung nararamdaman mo, yung damdamin about the feelings. Kaya anong advice sa'yo? Kasi kung ganito rin naman ang takbo ng sitwasyon, no? Eventually, it is better that you take a rest, no? With the Four of Swords. Magpahinga ka muna. Huwag ka munang makipag-relasyon o ma-involve. Take a rest. Kung ba parang mag-meditate, magpahinga, mag-pause, wala muna lahat. Para mas clear yung mind mo, mas meron kang energy to do what you should be doing in the right way, in the right path. Kung ba alam mo kung saan ka pupunta. Hindi yung sabihin natin na magulo-magulo yung isipan mo. Kaya nga kasi dahil, di ba, may devil energy dito. You might be dealing also with a Capricorn. Okay? So, kung may Capricorn siya sa kanyang chart. So, alam mo yung ayaw mo to You don't want this energy. The least that you wanted is to have this devil energy dito. Ayaw mo yan. Yung gagawa ka ng mali o iisipan mo na baka lokohin lang ako nito, pag nakawan ako nito, anong gawin sa akin, yung mga ganun, negative thoughts. That is not good. So, tingnan natin. We have the Six of Swords, the Moon, your energy, Pisces, the Knight of Pentacles, the Eight of Swords, and the Page of Cups. Bottom niya is the Star. Okay, so you wanted na, of course, yung maging decision mo would bring you peace, no? Daling ka sa isang lugar na merong katahimikan. Yung lugar na, sabihin natin, o yung decision na talagang would give you that peace of mind, na tama yung ginawa mo, no? Matahimik ka, na hindi ka nagkamali, okay? Sa yung pagdidesisyon. Though things are not yet clear to you, no? Ito yung Moon, sabihin natin na hindi mo alam, which is totoo naman, na hindi mo pa talaga alam kung ano nangyayari o mangyayari. We don't know. All of us, di ba? Hindi tayo ganung sabihin natin yung power natin. Though malakas yung ating intuition, but we were not given that power ng katulad ng power ni God to know what is really ahead. Ito yung sinasabi na kahit na ano pang mangyari sa future, di ba? Tatanggapin mo yon.
You know exactly na maraming bagay na unknown, 'di ba? Sa universe, so many things so unknown. Hindi natin alam. Kaya nga malakas yung ating pananindigan na with that things that is not unknown, makayanan natin yon, no? We can slide through that situation na makayanan natin siya. Kahit na sabihin nating mabagal yung pagiging usad nitong relationship na to. Kasi nga, I think it's taking you time to really think about this relationship. Kasi everything is in your head, no? Lahat nasa isip mo eh. Dahil nga nagkakaroon ka ng, kung gaba parang pakiwari mo, marami pa akong di alam eh. Marami akong hindi nakikita o mayroon akong mga bagay na parang nag-aano ako, yung ang tawag mo doon, nagiging cautious nga ako eh. Nagiging maingat ako kasi dahil alam ko na kung saan patutungo to pag nagkamali ako eh. Obviously, masasaktan ako, di ba? Which is, I don't want to happen. I don't want to happen. Gusto ko maging masagana ako or successful ako dito. Or I would make the right decision pagdating dito sa aking relationship o dito sa pagdating dito sa taong nag-a-approach sa akin. Take it as it resonates, okay? What you don't see is the Page of Cups. A message of love. Ang di mo nakikita yung true love. Yung love na yon. Okay? Kasi siguro nga, yung isip mo is all about other things, no? Yung logic behind this. Yung pag-iisip mo kasi nakafocus dun sa mga ibang bagay, like these negative thoughts, no? Yung sa devil energy. Ang di mo tinitignan is yung feelings mo. Ano ba yung nararamdaman ko dito sa tao na to? Siguro kasi nga dahil noon palaging yung pag-ibig o yung feelings ang nangingibabaw, and yet nasasaktan ka at the end, o niloko ka, iniwang ka, minaltrato ka, whatever. Kaya para bang this time natuto ka na, but medyo nalimutan mo ng konti yung love. Dadating siya eh, no? Because you prayed for it, Pisces. With the star, you prayed for it. You asked God to give you this love. Binibigay niya na yan sa'yo. Tinitignan ni God, o naniniwala ka pa ba sa pag-ibig? Do you still believe in love? Binibigay ko sa'yo, pero parang nag-aalinlangan ka. No? Nag-aalinlangan ka. Ito. Parang, ayun eh. Ayun yung cup po, yung binibigay sa'yo. Pero nakatingin ka dito, iniisip mo tong tatlo na to na pinagdaanan mong sakit eh. Bakit? Because you're being tempted by the devil to think that way. Diba? Yung sabi ko sa mga negative thoughts na to, which is bad. Bakit mo iisipin palagi yung ganun? Oo. Take what you have learned. Take things that you have learned. Take things what you have learned dito sa devil energy na to. And that's it. But don't ever forget how it is to love, no? Paano magmahal? Kasi naman na importante yung nararamdaman natin eh. Hindi yung nasa isip natin. Yung isip ba nagsasabing mahal kita? Hindi ba yung puso ang nagsasabi nun? Hindi ba? Pisces, tama ba ako? Please comment kung, if you think I'm right or wrong. It is our heart that is telling us that we love the person. It is never your mind saying to, naisip ko nga mahal kita eh. Paano mo nalaman, naisip mo lang? Hindi ba more of dahil naramdaman mo, yung puso mo talagang tumibok, yung dugdug, nararamdaman mo eh, yung every time makikita mo siya, iba yung pakaramdam, iba yung paghinga mo, bumibilis, as if parang,
Hindi ko na alam gagawin ko. Yung mga ganun. Na-excite ka, namumula ka, nagbablush ka, hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo. Yung ganun. Isip ba nagsasabi nun? Hindi ba yung puso? So, I think the message here, Pisces, is really, yes, take the lessons that you have learned sa past, but never forget to love. Okay? Huwag mo kalimutang magmahal. Kasi, merong dadating na magmamahal sa'yo. Ang totoo. Ano po yung message nyo for Pisces? Yes. Kung ano man yan, di ba? Sabi ko sa inyo, dahil mayroong dadating na pag-ibig. Yes, it's a yes. But you have to wait. O, di ba? Maghintay ka lang daw. Huwag magmamadali. The situation will improve. May improve yung sitwasyon mo. Kung wala ngayon, naku darling, ayan na, sinasabi niya, meron. Maghintay ka lang, mag-i-improve yung sitwasyon. Diba? Sinasagot ka na nga. Ayan na, oh. Kailangan mo lang maniwala. Just believe. Kailan po yung timing nito? Hindi pa ito nangyayari. When you are truly ready for it. Diba? Oh my God. Nababasa nyo? When you are truly ready for it. Diba? Sabi ko sa inyo, kung handa na kayo, mangyayari yan. Baka naman hindi ka pa handa, Pisces. Diba? Hindi ka pa handa. Na ano-ano mo kay sarili mo. Teka muna. Ano po yung message for Pisces? Humor. I chose to focus on the lighter side of life. Yeah. Put humor to this. Kung alam mo yung kung masyado serious, kung minsan itawa mo, be happy about it, laugh about it. Put sense of laughter into this. Diba? O, diba, joke, mga tipong gano'n. But, you know exactly what God or the angel is telling you, Pisces. It's really up to you kung maniniwala. Kung kanino mang Pisces itong energy na nakuha natin sa pagbasa nito, maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Sana nakatulong ito ng malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.